Go ahead, kumbachero. Si House Deputy Speaker at Antipolo City 1st District Congressman Ronnie Puno. The DS Deputy Speaker Puno, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry, kumusta po kayo? Magandang umaga sa inyo, Tunying, Jerry. Long time no see. Oo nga long time no see. Hindi kayo tumatanda. Ano ba iniinom niyong pampabata? Opo, kumusta po? Medyo beleaguered ang House of Representatives. Is it confirmed na si Speaker Martin Romualdez is stepping down later po? Yun ang sinabi niya sa amin kahapon, Tunying. Tinawag niya yung mga party leaders, siguro mga bandang 4:30, almost 5 p.m. ng hapon. At sinabi niya na nag-usap na daw sila ng Pangulo at sinabi niya na magbibitiw daw siya today sa posisyon niya. So yes, parang totoo niya. Opo. Paano po lumutang ang pangalan ni Congressman Boji D? At magkakaroon pa ba ng aktual na botohan para siya ay mahalal na speaker? Actually, kahapon nung sinabi sa amin ni Speaker ang kanyang plano na magbitiw na, hiniling din niya sa aming mga party leaders na tulungan namin si Deputy Speaker Boji D para umakyat na sa posisyon na yun. At ang procedure dyan is kung magbitiw si Speaker at inaasahan namin, hinihintay namin na baka magbigay siya ng speech mamayang hapon para sabihin sa amin yung kanyang desisyon, magiging bakante yung posisyon. So kailangan magbobotohan kami and we will have to elect a new speaker. At ang request sa amin ni Speaker Martin is si Deputy Speaker Boji D ang aming botohin mamaya. Siya pala mismo ang nag-request sa inyo. Yes, oo. Sa lahat ng party leaders kahapon. Wala po bang ibang nagkaroon ng interest sa posisyon? Kong Ronnie? Wala siguro, Jerry, dahil alam mo, hirap ng posisyon na yan. Sa totoo lang. Siguro mga mahigit 3 linggo na yan, pabalik-balik yung si Speaker, tinatawag kami, sasabihan na naman kami, I think I should step aside. Because of all of these problems, sabi niya ganyan. Siyempre, lahat kami sinasabi, hindi, wag, because this is magulong panahon ito, hindi tamang panahon to, Speaker, para bumitiw kayo ngayon. Lalong gugulo, yun ang aming sinasabi sa kanya. Tapos, magbabago isip niya, o sige, hindi na muna, babalik na naman doon. Marami na naman nagsasabi na ganyan-ganyan. So, hinihingi ko yung pasensya niya. Sabi niya, ba't gusto ko na talaga mag-step aside? So, pag ganyan-ganyan. Ngayon, mga last week, may nag-suggest, no? Speaker, kung talagang tingin mo dapat tumabi ka, bakit hindi mag-leave ka na lang? Kasi meron naman paraan sa pag-leave ng speaker. Pag nag-leave ang speaker, mga deputy speakers, pipili among ourselves ng isang mag-OOIC. Habang naka-leave siya. Kala ko doon natapos In fact, kahit kahapon nung papunta na siya sa palasyo para makipag-usap kay Pangulo, akala ko yun ang magiging kalabasan, kakalabasan ng kanilang usapan. Pero nung bumalik siya, sabi niya, well, I requested the President to allow me to just resign completely. Sabi niya, kasi kung naka-leave lang ako, sabi niya sa amin, siyempre sasabihin ng tao, babalik pa yan, kunyari lang yan, mga ganun sabi niya. Sabi niya, hindi, gusto ko, malinis talaga. Sabi niya, make it cut clean, sabi niya, para maging maliwanag ang bala ko dito na talagang harapin lahat itong mga akusasyon bilang kongresista at para naman na hindi sabihin ng mga tao na pinoproteksyonan ako ng administrasyon or umiiwas ako, sabi niya. Kaya ko naman harapin ang investigative commission at kahit sino, sabi niya, para ipaliwanag lahat ng mga actions ko. Wala akong nagawang masama at actually yun ang tingin kong naging
last minute decision yan. Hindi na lang leave, talagang magbitiw na para harapin na ng totohanan nitong lahat ng mga akusasyon na to. Actually, siyempre nalungkot kami lang. Tama po kayo, Kong Ronnie, no? Nung pong mga bandang after lunch nga, no? Yun ang pumutok na balita that he was filing a leave of absence, parang gano'n, no? Pero nung nagpunta ng Malacanang, yun ang naging ending, mag-resign na lang siya. Hindi po ba ganito ang naging istorya? Parang si Presidente na ang kumumbinsi sa kanya to step down altogether? Hindi. Sa tingin ko, hindi. Kasi papunta pa lang siya, parang gano'n na yung iniisip niya eh. May kinausap siyang isa sa amin eh, na gano'n na nga daw gagawin niya. Kasi alam kasi ni Speaker, ayaw namin yung bibitiw siya talaga. Alam natin lahat, maraming mga batiko sa kanya, nakaraang buwan, lalong-lalo na dito sa nakaraang 7 buwan, tungkol dito sa mga insertion sa budget, no? Tsaka na lang nalaman, pagpasok ko sa Kongreso, inibistag ako hindi pala siya may kasalanan yan talaga kaso nasisi ng 7 buwan, hindi naman kumikibo. Alam mo, Enero, Pebrero pa lang, nagkakampanya pa ako doon, or papunta pa lang sa kampanya. Sabi ko sa kanya, pati ko sagutin lahat yan. Kasi alam ko, parang nalalaman ko na naman yung kwento talaga. Ayaw niya sabi niya, ayaw kong sarili ko, tapos yung buong kamarang masisira, yung buong Congress, sabi niya, pabayaan mo na yan, sabi niya, sanay naman ako, bata pa ako, sabi niya, pagising ko sa umaga, ganyan na yung tinatanggap ng pamilya ko, sabi niya, lumaki ako ganyan, kaya ko na yan, parang ganun siyempre, nakakapagod din siguro, kaya naintindihan ko rin siya. Pero yung pong sorry yung nabanggit nyo kanina, siya ang nagsabi sa inyo ng mga party leaders na si Congressman Bogie D ang ihalal na kapalit niya. Hindi kaya ang dating nun siya din ang namili kay Congressman Bogie D? Hindi ba ang dating baka sabihin ibang kung lang to, kumbaga saging din to pero nilagyan ng pambalot na lumpia kaya naging turon? Hindi naman siguro. Palagay ko na pag-usapan na rin nila yan ni Majority Leader at maybe ng Pangulo, no? Na kung pag siguro siyempre tatanong ng Pangulo pag bitiw niya o sa sinong nakikita mong baka pwedeng pumalit sa'yo, nabanggit siguro si Deputy Sec Bogie siyempre qualified naman, naging governor yan so alam niya ang pamamalakad ng pamahalaan din. So hindi naman, tingin ko kahit na rin-recommenda niya, hindi naman namin basta-basta tatanggapin kung rin-recommenda niya halimbawa si Barsaga, hindi namin papayagan yan, diba? Hindi namin bubuto. Teka muna, bago ho natin puntahan si Kiko Barsaga, kayo muna, Kong Ronnie. Ang balita namin, isa kayo sa napipisil noon na pumalit kay Speaker Martin. Tumanggi ba kayo? Hindi, wala. Never nangyari yun walang ano lang yun, mga spekulasyon lang ng kung sino man yun. Kasi wala talaga. Tsaka, alam mo, isang term lang ako dito sa Congress. Mababa na yung aking bandwidth. Hindi na tayo pwedeng tuloy-tuloy dyan. So, yung simple na lang, alagaan ko na ng distrito ko. Pero walang usapan na ganyan talaga. At least sa amin, nakikita na ba? At siyempre, napaplatter naman tayo. Pero hindi, wala talaga. So, tama po ba yung impormasyon namin na ang magno-nominate kay Congressman Bogie D later on ay si Quezon City Congressman Ralph Tulfo? Was that agreed upon yesterday? Wala pa naman. Wala kaming pinag-usapan na gano'n. So, hindi ko alam. Mamaya, pag-usapan namin siguro mga bandang late morning, alas 10, alas 11, ganyan. May usapan kami kita-kita party dito. Ngayon dyan pa lang siguro mapa-final yung kung anong gagawin. Siyempre, may mga kanya-kanyang ideya. Lumulutang-lutang siguro. Pero mamaya pa mapa-final yan. Pero Kong Ronnie, paano po halimbawa may inominate si Congressman Bogie D
umokay naman yung mga party leaders. Paano kung merong mag-nominate ng iba? Halimbawa, tumayo si Congressman Kiko Barsaga. At ninominate niya sarili niya. Pwede ba i-nominate yung sarili niya? Hindi ko alam kung pwede mo i-nominate sarili mo. Pero, siyempre, alam mo, it's a free country, di ba? May karapatan naman lahat na umambisyon, di ba? Di kung gusto nilang tumakbo, meron mag-nominate sa kanila, di gawin nila. Pero siyempre, magbobotohan yan at mananalo siyempre yung kandidato ng mayorya, no? Which is Congressman Deputy Speaker Bobby. Ito na lang. Si Congressman o si Speaker Romualdez lang po ba ang papalitan? Meaning, isang tao lang po ba o pati po yung leadership ay magkakaroon po ng overhaul or revamp? Well, ang usapan ngayon, dahil kasama kami lahat sa majority, is pare, wala na munang magpapalitan kasi alam mo, nasa kalagitnaan tayo ng budget deliberations. Ang daming mga tinatrabaho ngayon sa Congress, yung ibang committee nag-organize pa rin lang, ano. So mahirap mag-reorganize ngayon. Kaka-organize pa lang, it took ilang buwan, 2 buwan. Ngayon buburahin mo, hindi pwedeng ganon. At saka ang boboto kay Deputy Speaker Bogie D ay mga kasama rin namin sa majority. So malamang may iwan ng ganyan yan, no? So sa tingin ko hindi walang masyadong palitan dyan. Okay. Sige, puntahan na ho natin si Congressman Barsaga. Kapartido niyo yun, di ho ba? At siya yung nagpipresenta talagang maging speaker. Ipinipresenta yung kanyang sarili. Kaya lang may mga nakakapunan na ho ng kakaibang galaw. Yung behavior nitong si Congressman Barsaga. Oo. Ang yun nga pinag-uusapan namin sa tingin namin, sabi ko nga, he is unwell, no. Alam mo, ayaw natin puting-tingin kung ano mga medical records, kung ano-ano, no? Pero mabait na bata yan sa totoo lang. At anak siya siyempre ni Kong PD na respeto. Ina rin namin. Cavite talagang siyempre si Kong PD ang nag-imbita ng lahat ng taga Cavite maging NUP. At halos buong Cavite ngayon NUP na. No? Isang distrito na lang, dalawang distrito na lang ang hindi, no. So mataas ang pagtingin namin sa pamilya Barsaga. Kaya lang, alam mo, hindi talaga pwede yung ganyan na behavior. Kasi pag pinabayaan natin yan, baka gayahin ng iba na wala namang parehong sitwasyon. Maging katanggap-tanggap yung ganyan na kilos na hindi naman dapat, no. Bakit kami ang nagpapile? Kasi kumbaga, alaga namin to kami ang nagdala dito sa Kongreso. Ayaw namin sabihin na ibang congressman na hindi namin sinuri ng mabuti yung aming mga rinikomenda na pumasok dito dahil ako mismo yung pumirma ng kanyang certificate of nomination and acceptance, yung kona niya. Naginawa ko naman dahil, siyempre, anak-anak kay PD at saka nakikita ko, siyempre ako, bata pa siya. At tinutulak naman siya ng mga kasama niya sa distrito. Siyempre, gusto natin yung mga matatalino, magagaling na bata, ipasok natin sa Kongreso. So, yun ang pagpasok niya. Sa tingin namin, ganun. Kaya lang, napunta na sa kung ano-ano, tapos pag tinitignan namin kasi yung mga Facebook niya, hindi dapat nakikita doon sa Facebook site ng congressman. Ang nakikita namin sa Facebook site niya. Ngayon, may iba doon na hindi pa siya congressman, nandun sa website niya. May kalaswaan din. So, bakit kasama yun? Kasi naman hindi niya binaba pa Alam mo, kung sige, nung private citizen ka, sige, kung naaaliw ka sa ganun, di gawin mo yun. Pero pag naging congressman ka na, may pananagutan ka na sa lipunan, sa iyong distrito, sa mga kapwa congressman mo, na dapat kilalanin mo, hindi ba? So, problema, hindi niya parang natutuntunan yon. So,
So sabi namin, hindi, dalhin na natin sa ethics committee, not to punish him not necessarily to punish him, pero to establish kung ano ba yung norms of conduct na expected from congressman. Ilinaw natin, okay ba magpo-post kami ng malalaswang litrato or hindi? Di ba? Okay, papasukin namin, pepuwersahin namin sarili namin sa opisina ng kasama namin sa kongreso or hindi? Tama ba magsalita kami ng wag niyo yung sunugin yung dahil pag-alis ko na lang. Tama ba yun? No? So, and then ang norms na tinitignan namin dito, conduct unbecoming. Kasi malawak yan Conduct unbecoming. Umuubo ka, baka sabihin niyo ba, conduct unbecoming yan kasi maingay. So, ganun. So, what does it mean to engage in conduct unbecoming of a congressman? Tapos yung medyo seryoso, kasi pag sinasabi mo na hindi, dapat, sandali na lang, babaksak na itong pamahalaan, yung ating pamahalaan. Alam mo, sabihin ng isang rallyista yan sa kalye, iba yun. Sabihin ng congressman sa kongreso, iba yun. Okay? Sa tingin namin, So, tatanong namin sa ethics committee, ito ba inciting to sedition ba to? Ito ba nag-iimbita ba na sa masamang kilos para sa gobyerno? Yun. So yun ang kaya namin dinadala. Wala to. Siyempre malungkot din kami na napunta sa ganyan Wala, mabait naman yan. Pero actually patalino rin alam mo yun, hindi naman nagulat nga lang kami na dito na. Baka yung kinuwento nyo, Kong Ronnie, yung pumasok sa opisina ni Madjo tapos sinara yung pinto. Paano yung nangyari? Ay, parang Kenny Rogers, ano mo yung kanta na pumasok sa bar tapos sinara niya bigla ang pintuan tapos nakipag-away siya sa tao. Parang ganun na eksena. Pumasok, sinara niya yung pintuan sa likod niya. Everybody sit down. Sabi niya ganun So parang nagulat nga lahat Pero in fairness sa ating congressman at saka kay Madjo, hindi siya pinatulan. Hindi naman nila pinatulan I mean, they were all very gentlemanly about it. Naintindihan naman. Parang inintindi na lang nila. Oo nga. Pero kung may harangin sa corridor yan tapos ganyan na. So sabi ko nga ganyan well, pero hindi ko kaya umantong ito sa expulsion, Kong Ronnie? Yun ba ang direksyon? Wag naman siguro. Ako, sabi ko nga, ang aming direksyon dito para malinaw ng ethics committee ko ano yung mga patakaran ng ating babang kamara dito. Maraming pwedeng consequences yan. Pero siyempre, depende rin sa kanya. Kung halimbawa, hindi tumigil, sinabi ng committee na hindi na tama yung kilos mo. Sabihin mo, ibaba mo yung mga post mo na malalaswa. Ganyan. Kung hindi niya ginawa, di siyempre, aakit yung penalty ng mas mataas pa. Pag hindi ginawa, ganun pa, di ba? So, pabayaan natin yung committee mag-isip na lang kung anong gagawin nila dyan. Dahil yan ang tungkulin nila Pero sana naman hindi marating sa yung mga expulsion, mga ganun. Dahil siguro naman, meron pa rin namang magagawang paraan niya paano maayos lahat. Ronnie, maraming salamat po. Thank you Deputy po. Speaker Ronnie Puno. Sa ulitin. Good to see you. Ingat po. Deputy House Deputy Speaker Kong Ronnie Puno.